Pinagtawanan ang amo kong lalaki sa kapwa natin Pinoy dito sa Kuwait. Hi, ako si Jovi, 12 taon ng kasambahay sa pamilyang Pakistani. Ikukwento ko sa inyo kung bakit palaging pagtatawanan itong amo kong lalaki sa kapwa natin Pinoy dito sa Kuwait habang gagawin ko ang daily routine kapag morning duty itong mga amo ko. Alas 5 pa ito ng umaga pero tingnan nyo dyan sa may exhaust fan, maliwanag na sa labas kasi nga summer na ngayon dito at sobrang aga pa pero maliwanag na sa labas. Gagawa lang ako ng roti at tea para sa agahan ng amo kong lalaki at isang roti para babaonin ng amo kong babae sa trabaho. At ito na nga, simulan ko ng aking kwento. Unang-una, makikita nyo sa mga video ko ang personality nitong amo kong lalaki, sobrang palaki ibigan. Makikita nyo sa mga video ko na sobrang game nitong amo kong lalaki. Gaya din yan sa personal, ganyan na ganyan siya, walang filter yan, sobrang bait talaga. Marami-rami na din ang nag-message sa akin na itong amo kong lalaki nag-follow back sa kanila, tapos nagre-reply ng mga comments. Sobrang saya nila kasi itong amo kong lalaki meron din siyang sariling page. Last week, pumunta kami sa fish market, tapos nung pauwi na kami, sinabihan ko itong mga amo ko na wala na kaming tuyo. Kaya sabi ng amo kong babae na dadaan muna kami sa tindahan bago kami uwi dito sa bahay. Nung nandoon na kami sa harap ng tindahan, bumaba na ako pero hindi ko alam na sumunod pala ang amo kong lalaki dahil bibili pala ng sigarilyo. Alam niyo naman na maninigarilyo ito at hindi man yan siya magsugo sa akin na bibili ng sigarilyo. Pagpasok ko sa tindahan, diretso ako naghanap ng soy sauce kasi malaki yung tindahan, edi natagalan akong mahanap. Ang amo kong lalaki nakatayo lang sa may counter kasi yung sigarilyo nasa counter lang man at hinantay na lang din niya ako para siya yung magbayad. Pero nakatayo lang siya sa may gilid ng counter, merong mga Pinay na nagbabayad, merong mga dumating, mga ganun kasi maraming Pinay dito sa tindahan na to na pinuntahan namin ba. Tapos itong amo kong lalaki siguro feeling niya na sikat na kami dito sa Kuwait at makilala kami, edi pangiti-ngiti siya sa mga Pinay. Pero itong amo kong lalaki talaga, ganyan yan siya, palagi siya nakangiti, kahit naman hindi lang sa mga Pinay, palangiti talaga yan siya. Pero syempre kapag may tao na ngumiti sa atin na hindi natin kilala, mag-iba din yung isip natin ba, ano ba to, manyak ba to or friendly lang talaga or ano ba talaga. Nung ngumiti siya sa Pinay, hindi siya pinansin at nung dumating ako, sabi ni Sir Joby, may kabayan. Hindi man ako pinansin ng Pinay, so hindi ko din pinansin kasi alam nyo kasi dito sa Middle East, may kapwa tayo Pinoy na hindi na mamansin minsan nga hirapan pa tayo lalo na't makita nila na nasa bahay tayo nagtrabaho. Nauna nagbayad yung Pinay tapos kami yung sumunod pero paglabas namin nandoon pa siya sa labas. May kasama na siyang Pinoy doon nakatayo tapos yung amo kong lalaki doon dumaan kasi doon man yung daan tapos ako nag-shortcut papunta sa sasakyan. Saktong-sakto pagbukas ko ng sasakyan narinig ko talaga yung halakhak ng dalawa at pinagtawanan nila yung amo kong lalaki at sinabi pa, ang kalbong to, pangiti-ngiti pa. Tapos nagsuit-suitan sila dahil nakakbay-akbay tapos sumakay ng taxi. Nag-ini talaga yung ulo ko, nakinig sa kanila. Tapos one time, nasa Kuwait Tower kami kasama ang alaga ko noon. May Pinay at Pinoy naglalakad tapos sabi ng amo kong lalaki, hi kabayan, how are you? Tumingin lang sila sa amo ko pero hindi sila ngumiti. Nahilaw ang amo kong lalaki dahil. Tapos sinabihan ko siya na huwag nang mamansin kasi iba yung tingin ng mga Pinoy at Pinay sa ibang lahi, lalo na sa mga Pakistani kasi alam nyo naman dito sa Middle East iba yung mga ugali ng ibang mga lahi, diba? O damay-damay na. Kaya din sa mga ibang lahi iba yung tingin nila sa mga Pinay, o diba damay-damay na to.